Magandang gabi po sa inyo lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Yesus. Naramdaman ko po, wala mo mamuputabuhan eh. Kahit po si Sister Cess ay inuubo, no? Parang uso po yata ang ubo. Kaya kung pwede po, kung meron po tayong ubo or sinisipot po tayo or nilalagyan po tayo, mag-mask po tayo, no? Para hindi po tayo magkakahawaan dito sa kongregasyon. Okay? At panatilihin din po natin, kapatid, na lagi po tayo in constant prayer o lagi po tayo nananalangin sa Diyos. So meron po tayong dinadamdam ng mga karamdaman na yan tulad ng sipon, lagnat at ubo upang manatili po tayong matatag, no? Na naglilingkod at sumasampalataya sa Kanya. Ganun din bigyan tayo ng kalakasan ng Diyos sa mga oras na kailangan natin. Tulad ng mga oras na ito, hindi po ba mas maganda na ipahinga na lang yan? Pero bakit tayo narito? Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay makarinig ng Kanyang mabalang salita. At nais din naman ng Diyos na siya ay mapuri, maluwalhati sa ating buhay. Hindi po ba? Yun naman yung layunin natin bilang mga Kristyano nung malaman na natin ang katotohanan, nung malaman na natin ang Ebanghelyo na tayo ay pinatawad ng Panginoon, tayo ay kinahabagan ng Panginoon, tayo ay iniligtas ng Panginoon, marapatin lamang na ang ating buhay ay ialay natin sa Kanya bilang buhay na handog na ready sa lahat ng pagkakataon na sumamba at magluwalhati ng Kanyang banal na pangalan. Amen po ba? Kaya kahit may sakit, dadalaw pa rin tayo sapagkat nararapat na ang Diyos ay mapuri, masamba at maluwalhati sa ating buhay. Ngayong gabi kapatid, pag-aaralan natin ang mga banal na salita ng Diyos na aking pinamagatan na ang halaga ng kapatawaran at pagpapagaling. No? That is the importance of forgiveness and healing. Kapag sinabing pagpapatawad, kapatid, ano po yung ibig sabihin niyan? Or forgiveness. Ang ibig sabihin po niyan, kapatid, ay kapag ang tao o isang tao ay nagkasala sa iyo, ang kapatawaran ay kakalimutan mo na yung kasalanan na nagawa niya sa iyo at i-welcome mo siya uli at makikipag-reconcile ka sa Kanya. No? Ang tawag po dyan ay forgiveness o pagpapatawad. Lahat po tayo ay mayroong pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. Meron din tayong mga tao na nakakasalamuha sa buhay na nakagawa ng masama sa atin. Hindi po ba? Meron kayo na may isip na kahit isa at least isang tao na nakagawa ng napakatinding kasalanan sa inyo na hanggang ngayon hindi nyo pa siya mapatawad sa nagawa niya sa inyo. Amen po ba? Mayroon, di ba? Either yung kaklase mo nung high school na ekta ka ng lapis, hanggang niya, papatawaran mo yung may keroid yaking ang gamit mo. Ne? Or yung boyfriend mo, yung first love mo, na iniwan ka na lang sa ere bigla, ginosting ka na lang bigla, hanggang ngayon hindi mo siya mapatawad. Every time na makikita mo siya sa mall, umiinit yung ulo mo. No? Or yung kaibigan mo dati, na pinagtaksilan ka, no? Inagaw niya yung jowa mo mula sa'yo. Na hanggang ngayon hindi mo siya mapatawad sa ginawa niyang pagtataksil sa iyo. No? So yun parang mga tao talaga na iniisip natin na may ginawang kasalanan sa atin pero hanggang ngayon hindi pa rin natin sila mapatawad. Amen po ba? Pero ngayong gabi na ito, kapatid, pag-aaralan natin kung bakit napakahalaga na kailangan bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya kay Kristo, bilang mga niligtas ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, na dapat tayo ay marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin, sapagkat ito ay magresulta rin naman ng maganda sa atin. No? Kapag napatawad mo yung isang tao, hindi lamang maganda yung magiging pakiramdam ng taong napatawaran mo, bagkus
maganda rin na magiging pakiramdam sa iyo. Magkakaroon ng tinatawag na pagpapagaling or healing. So yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, ang halaga ng kapatawaran at pagpapagaling. That is forgiveness, which results to healing. Mga key verse natin ngayong gabi, kapatid, is Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, Luke chapter 6, verse 37, and James chapter 5, verse 16. Patawarin niyo po ako sa aking presentation, medyo kulang-kulang, kasi ginawa ko na po yan 5:30 na. No, pagka-uwi ko galing trabaho, hindi na ako nagkaroon ng oras para gumawa ng mga presentation dahil napakaraming ginagawa sa trabaho ngayon. No? So, our first key verse ngayong gabi is Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Si Pablo po yung nagsasalita dito, at si Pablo sumulat siya sa mga Kristyano na mga taga-Epeso. Sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Sabi ni Pablo, kung mayroon man sa inyo magkakapatid ang mayroon pang dinaramdam na ganito, sama ng loob, galit at poot. Sabi ni Pablo, alisin nyo na yan. Ano yung dapat natin gawin? Sabi ko, sa halip na ikaw ay sumama ang loob mo, magalit at magkaroon ng poot sa puso mo, kayo'y maging mabait at mawain sa isa't isa. At, tignan mo, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lagi natin isipin, kapatid, na ang mga Kristiyano, ang tawag sa kanila ay mga forgiven. We are forgiven. Sa Tagalog, tayong lahat ay pinatawad. Nino? Ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Kahit gaano ka pa kasamang tao, kahit sino ka pa, kahit ano pa yung ginawa mo noong unang panahon, hindi tinignan ng Diyos yung mga masamang ginawa mo, bagkus pinatawad ka ng Diyos, kinalimutan ng iyong mga masamang ginawa sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. No? Kaya sabi ni Pablo rito, kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, ganun din na dapat tayo ay marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Hindi lamang yung kapatid, nag-utos ang ating mahal na Panginoon Jesucristo sa Luke chapter 6, verse 27, sabi niya dito, magpatawad kayo at kayo ay patatawarin. Forgive, and you will be forgiven. Ang sinasabi ito na ating mahal na Panginoon Jesucristo sa mga taong marunong magpatawad, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan ay mapapasa kanila. Kung nais ninyo na patawarin kayo ng Diyos sa mga nagawa ng kasalanan, dapat tayong lahat ay marunong magpatawad. Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us daily bread and forgive us of our sins. Ano yung kasunod? As we forgive those who sin against us. Kaya dapat marunong tayong magpatawad sapagkat tayo ay nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. At ano yung maganda rito? Sa James chapter 5, verse 16, sabi rito, ipagtapat ninyo sa isa't isa, sabi ni Santiago, ang inyong mga kasalanan. Confess each other kung ano yung mga nagawa ninyong kasalanan sa isa't isa. At ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Tingnan mo dito kung ano sinabi ng ating kapatid. Kung ano yung pagkakasala mo sa iyong kapatid, i-confess mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Ipagtapat mo sa kanya kung ano yung ginawa mong kasalanan sa kanya. Kung ikaw ay nangalunya sa iyong asawa, ipagtapat mo sa iyong asawa. Kung ikaw ay nagnakaw sa iyong kapatid, ipagtapat mo sa iyong kapatid. Kung nagsinungaling ka at niloko mo ang iyong kapatid dito kay Kristo, ipagtapat mo sa kanya kung ano yung nagawa mong kasalanan sa kanya. Bakit ito yung napakahalaga? Sapagkat kapag ipinagtapat mo ang iyong kasalanan, doon ka lang makakatanggap ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan.
Sapagkat hindi ka papatawarin ng isang tao hanggat hindi mo naiisip at hindi mo na-recognize sa isip sa buhay mo na ikaw ay nagkasala sa Kanya. Kaya napakahalaga kapatid na kailangan kung ikaw ay nagkasala kahit sa iyong kapatid o sa Diyos, ipagtapat mo sa kanila kung anong nagawa mong kasalanan at humingi ka ng tawad sa kanila. Nung ako ay nagkasala sa aking asawa, nagkasala ako sa kanya kasi meron akong ginawa na hindi niya gusto. Meron siyang ipinag-utos sa akin, pinagpiling sa akin, pero hindi ko sinunod. Ano yung magandang gawin? Ano yung pinaka nararapat na gawin ng isang taong nagsisisi sa nagawa niyang kasalanan? Ipagtapat sa kanyang asawa kung anong nagawa niyang mali at humingi ng tawad. Isa ba yan na pagpapakita na ikaw ay mahinang tao? Ibig bang sabihin nun, mahina ka kapag humingi ka ng tawad? Kung ipinagtapat mo sa iyong asawa ang nagawa mong mali at humingi ka ng tawad sa nagawa mong mali, ibig bang sabihin nun, mahina kang tao? No! Ang ibig sabihin nun, kapatid, ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Dahil ang Espiritu Santo ng Diyos ay patuloy kang kinoconvict sa nagawa mong kasalanan. At ang taong marunong humingi ng tawad ay ang taong nakatanggap na ng kapatawaran mula sa Diyos. Sapagkat naiintindihan ng tao nito kung gaano kahalaga ang mapatawaran ang kanyang mga kasalanan. At kung hihingi man ng tawad sa atin ng ating kapatid, at kung hihingi man ng tawad sa atin ng ating asawa, sino ba naman tayo upang hindi natin sila patawarin sa mga nagawa nilang kasalanan? Hindi po ba? Kung ang Diyos na pinatawad niya tayo sa mga nagawa natin kasalanan, tayo pa kaya na napatawad na ng Diyos? Bakit hindi natin patawarin yung mga taong nagkasala din naman sa atin? Kaya ito sinasabi ni Santiago dito, kapatid, kapag marunong tayong ipagtapat yung ating mga kasalanan at humingi ng tawad, isa ito sa mga proseso upang tayo ay gumaling. Upang tayo ay magkaroon ng healing, kapatid. Yung sinasabi nilang makapag-move on ka na, magkaroon ka na ng kapayapaan sa iyong buhay. Kilala niyo si Cherry Pie Picache? No? Ano yung nangyari sa kanya? Yes. Pinatay ang nanay ni Cherry Pie. Imagine na lang, yung mga pumatay sa nanay ni Cherry Pie, nakulong sila. Alam nila yung ginawa nila. Kinonfess ng mga mamamatay tao na ito ang ginawa nila sa nanay ni Cherry Pie Picache. For how many years hindi makapag-move on si Cherry Pie Picache? Masama ang loob niya, galit ang nasa puso niya, puot ang nasa puso niya sa mga tao nito. Pero just a split-second conviction of the Holy Spirit, anong ginawa ng kapatid? Nung makilala niya si Kristo, natuto siyang magpatawad. Pinatawad niya kahit ang mga mismong mamamatay tao, mga pumatay sa kanya ay natuto niyang patawarin. Ano nangyari sa kapatid natin yan? Ang sinabi niya, I received healing from God. Yung kanyang pusong puno-puno ng puot ay napalitan ng habag at pag-ibig. Ito, kapatid, ang pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Tandaan, no? Ang kapatawaran at pagpapagaling ay hindi lamang mabubuting ideya. Hindi lamang itong filosofiya ng tao. Ito'y mga mahalagang sangkap ng isang malusog na espiritual na buhay. Paano malalaman ng isang tao ay may malusog na espiritual na buhay? Kapag marunong siyang magpatawad ng mga nagkakasala sa Kanya. Ibig sabihin, mayroong ginagawa ang Diyos sa inyong espiritual na buhay. Inuhubog kayo kamukha ng Kanyang anak na si Yesu Kristo. Isn't it that we are given to Christ upang tayo ay maging kamukha o kahawig ng Kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo? Kung paano tayo ay pinatawad ng ating Panginoon, ganoon din na tayo ay marunong din magpatawad ng ibang tao. Hindi lamang yun, kapatid. Kapag hindi tayo nagpapatawad, yung dinaramdam natin sa ating puso, yung puot, yung sakit ng loob, yung sama ng loob,
ay parang sugat, kapatid. Sugat na hindi na gumagaling. Ito ay lumalala ng lumalala. Sino yung nagkaroon na ng sugat niya pero hindi na gumagaling? Siguro yung mga may diabetic, yung mga diabetic na tao, di ba? Yung mga may diabetes. Makikita mo sila kapag nasugatan yung kanilang paa, hindi na gumagaling yung sugat, ano nga, nabubulok, nasisira, no? Ganyan, kapatid, yung pag meron tayong puon sa ating puso, pag may galit tayo sa ating puso, lalo sa mga taong nagkasala sa atin, para siyang sugat na lalong lumalala. At kapag hindi ito gumaling, ano yung mangyayari? Puputulin na lamang yan. Maghihirap ka, kapatid. Kapag hindi tayo nagpapagaling, ang sakit ay nagiging pagkakakilanlan natin. Sasabihin, yun yung magiging pinaka-personalidad natin. Ay, Lord me. Lord me, oh. Anya, gagaling yung sugat na si diabetic yun. Ganyan din. Lord me, oh. Lagi yung kapalibugtok kasi biyasang magpatawad. Biyasang mag-move on. Biyasang tanggap pagkakamali. Kaya, kung di tayo marunong magpatawad, para tayong may sugat na hindi gumagaling at ito'y lumalala ng lumalala. Pero, bilang mga tao, ganyan naman talaga tayo, di ba? Sabi ko kanina yung tanong ko, meron tayong naiisip lang kahit isang tao na hanggang ngayon hindi pa rin natin kayang patawarin. Sasabihin natin, adyan mo tayo ba, yung mismong burol ko, kaya patawaran yan, mga yan, Andiyan mati ko, po rin nga, akit yung tao na yan. May ganyan po tayo, di ba? Kasi mahirap. Bilang mga tao, mahirap magpatawad ng isang tao napakasama ng ginawa niya sa iyo. Napakatindi ng kasalanan na nagawa niya sa iyo. Pero bilang mga anak ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga na kay Kristo Jesus, kaya natin. Kaya nga tayo pinag-uutos ng Diyos na magpatawad kasi alam ng Diyos na kaya natin. Bakit? Dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Sabi dito, ngunit sa biyaya ng Diyos, ang kapwa, kapatawaran at kagalingan ng tao ay posible. Kaya natin, kapatid. Ayaw mo lang. Pero the moment na nandyan na at kaharap mo na yung tao, kaya mo magpatawad. Kung naiintindihan mo na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Kaya ngayon gabi bibigyan ko ng 4 na puntos. 4 na puntos, kapatid, upang matulungan kayo kung paano magpatawad at gumaling na sa inyong pagkapuot at galit sa tao na iyon. Kung sino man ang inyong kinapupuotan ngayong gabi na ito. Una, ang kapatawaran ay isang regalo na mula sa Diyos. Isang totoong statement yan, kapatid, na ang kapatawaran is a gift from God. Pangalawa, ang kapatawaran ay nagpapalaya sa ating puso. It gives us freedom. Hindi na tayo nakatalikala sa galit at puot, bagkus na makakalahay na tayo mula sa pagkaalipin ng galit at puot. Malalaman natin naman. Pangatlo, ang kagalingan or healing ay bunga ng kapatawaran. Walang healing kung walang pagpapatawad. Walang paggaling kung hindi tayo marunong magpatawad. At pang-apat, ang kapatawaran ay bumubuo ng komunidad at nagpapakita kay Kristo. Kung tayo ay isang komunidad ng mga magkakapatid na marunong magpatawad sa isa't isa, para ipinapakita natin sa buong mundo kung sino ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yan ang pag-aaralan natin, kapatid. Tingnan natin muna ang unang puntos. Ang kapatawaran ay isang regalo na mula sa Diyos. Tandaan, ang lahat ng bagay, kahit ikaw pa at yung mga nakikita mo sa mundong ito, lahat ng yan ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Amen po ba? Kahit ang pag-ibig, marunong tayo umibig dahil ang Diyos natin ay
pag-ibig. Kasi tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wanis. Kaya tayo marunong umibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Bakit tayo marunong makabag sa mga kapwa natin? Dahil ang Diyos ay mahabagin. Ganun din kapatid, kaya tayo marunong magpatawad dahil ang Diyos ay Diyos ng pagpapatawad. No? Ibig sabihin kapatid, ang kapatawaran na ating natanggap mula sa Diyos ay biyaya o regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Gayon din kapatid, kung ito'y biyaya o regalo ng Diyos na ibinigay sa atin, dapat tayo din naman ay marunong magpatawad sa iba tulad ng ginawa ng Diyos para sa atin. Ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Bago tayo makakapagpatawad, bago natin kayang patawarin ang iba, kailangan muna natin maunawaan sa buhay natin na tayo mismo, tayo, kung sino ka man ngayon, ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Tandaan mo na yan, kapatid. Isipin mo na yun. I am forgiven. Say it with me. I am forgiven. Ako ay pinatawad ng Diyos. Kung naiintindihan mo itong katotohanan na ito, bilang Kristiyano, ikaw ay pinatawad ng Diyos. Doon mo isipin kapatid yung bagay kapag dumating ka sa sitwasyon na humingi ng tawad sa iyo ang taong kinasusuklaman mo. Kapag humingi ng tawad sa iyo ang taong kinapupuotan mo, tandaan mo, you are forgiven. At kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, sino ka ba upang hindi patawarin ang tao ito na nagkasala sa iyo? Lahat ay nauugat sa ginawa ng Diyos para sa atin. Ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? Siya ay nagkatawag tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang iyong kasalanan, upang patawarin ang ating mga kasalanan. Kung nagawa yun ng Diyos para sa atin, sino ba tayo upang hindi natin gawin sa ibang tao? Hindi po ba? So bago tayo makapagpatawad sa iba, kailangan mo na natin maunawaan na tayo mismo ay pinatawad na ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8. Lagi natin kinakating ito, diba? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano yung sabi even though we are sinners, Christ died for us. So sabi niya. So Romans chapter 5 verse 8 yun. Sabi dito, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin kapatid na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kahit ikaw ay isang makasalanan, hindi ka karapat-dapat ng biyaya nito. Si Kristo ay namatay para sa iyo. Na isang makasalanan, na isang pasahan sa kanyang harapan. Kung ginawa ito ni Kristo, siya ay namatay para sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Ipinapakita lamang ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo kaibig sa ating buhay. Iniibig tayo ng Diyos. At kung ginawa yun ng Diyos ayon sa pag-ibig, dapat ganyan din tayo. Kung magpapatawad tayo ng tao, gawin natin ayon sa pag-ibig. Amen po ba? Ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa pagtanggap ng kapatawaran ng Diyos. Alam niyo yung Isaiah? Kaya natin dito, by His wounds we are healed. Diba? By His wounds we are healed. Bakit natin kinakanta yan? Sapagkat alam natin sa mga nakamong sugat ni Kristo, sa mga dinanas niya sa krus ng Kalbaryo, yun ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. At ang resulta ng pagpapatawad ng Diyos ay ano? Paggaling ng ating kapuotan sa ating mga puso. By His wounds, we are healed. Ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa pagtanggap ng kapatawaran ng Diyos. Kung natanggap mo na kapatid ang kapatawaran ng Diyos, yan ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan at tunay na kagalingan sa inyong puso. Walang alinlangan kapatid.
Kaya nga kung naiintindihan mo yan, at mayroong humingi ng tawad sa iyo, kahit siya pa'y kinasusuklaman mo pang tao, susunod at susunod ka sa utos ng Panginoon. Ano yung utos ng Panginoon? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Itong ginawa ng mahal na Panginoon, kapatid, na pinatawad niya tayo kahit hindi tayo dapat na patawarin, ang tawag dyan ay biyaya na nagmumula sa Diyos. At ang biyaya ay regalo na nagmumula sa Diyos. Kaya ng point number 1, ang kapatawaran ay isang regalo o biyaya na nagmumula sa Diyos. No? Paano natin ito gagawin sa buhay natin? Itigil ang pagsisikap na i-earn mo o kitain mo yung kapatawaran ng isang tao. Kasi mayroong ganyan eh. Yung para mapatawad ka sa mga nagawa mong kasalanan, kapatid, ang gagawin mo ay ipagtatrabaho mo yung pagpapatawad ng taong hinihingan mo ng kapatawaran. Pero ang Diyos, kapatid, pinatawad niya tayo, bagamat tayo mga makasalanan pa sa kanyang harapan, pinatawad niya tayo. Kaya hindi mo na kailangan humingi pa ng kondisyon sa tao bago mo siya patawarin. Kung ang Diyos na hindi siya humingi ng kondisyon sa inyo bago niya patawarin, tayo din, huwag tayo humingi ng kondisyon sa taong kinasusuklaman natin bago natin siya patawarin. Kasi hindi ganyan eh. Pare, pasensya na ka. Patawaran mo na ako nung may inlove ko kinasawa mo. At pinukiya ka na ako. Subli ko niya, pare. Ayan, pare. Bayad ang kapatawaran, puri ko. Bayaran mo langan. Detang banwa na ikikayabi ng asawa ko. Puri ko, bayaran mo yan. Gawad mo nito, magdusa ka pa. Bayad ang kapatawaran. Ganun ba? Ganun ba yung ginawa ng Diyos sa atin? Ang sinabi pa ng Diyos, bago kayo papatawarin sa iyong mga nagawang kasalanan, kailangan magdusa ka muna dyan, magtambling ka, magpahaba ka ng buhok, magsuot ka ng ganito, pupunta ka sa church na 100 times. No! Ang sinabi ng Biblia, kahit tayo ay makasalanan pa sa harapan ng Diyos, pinatawad niya tayo. At ang pagpapatawad, kapatid, tandaan, ay walang kondisyon. Amen? Pangalawa, ang kapatawaran ay nagpapalaya sa ating puso. Tandaan, ang hindi pagpapatawad ay parang pag-ipon ng lason at paghihintay na ang ibang tao ay mamatay. For instance, no? Mayroong nagkasala sa iyo at lagi silang humihingi ng tawad. Pero ikaw, ayaw mo siyang patawarin. Ang lason na yan, kapatid, ay parang hindi lamang sa iyo, kundi sa kanya rin. Siya na humihingi ng tawad sa iyo na hindi mo kayang patawarin ay sumisira ng kanyang buhay. Sumisira ng kanyang puso. Kapatid, nawawala siya. Nagiging emosyonal yung tao niya. Nawawala siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. May epekto, kapatid, yung ginagawa natin hindi pagpapatawad sa mga nagkasala sa ating na parang lason na unti-unti tayong pinapatay. Ito ang nagpapabihag sa atin. Kaya sabi ni Pablo, kapatid, kailangan alam natin kung ano yung laman at kung ano yung espiritu. At kung sinasabi ng laman, huwag kang magpatawad, labanan mo ang laman, sapagkat ang laman ang pinakakalaban natin. Ang sarili natin ang pinakakalaban natin. Labanan mo. Kaya one of the fruit of the Spirit is what? Self-control. Kailangan i-control ka sa iyong sarili. Kailangan i-control ka sa iyong laman. At kapag mayroong control sa iyong laman, hayaan mo, marapatin mo ng Espiritu ng Diyos ay gumawa ng himala sa buhay mo. Hayaan mo na ikaw ay magpatawad tulad ng pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ganun lamang, kapatid, na may iwasan natin yung lason na pumapatay sa ating araw-araw. Tawag dyan, kapatid, sa mga nagkasala ay guilt. At sa mga hindi marunong patawad, ang tawag dyan, kapatid, ay hatred. Dalawa yan. Ako, kapag nagkasala ako sa aking asawa at ayaw niya akong patawarin, ang tawag doon ay guilt. Nagigilty ako sa aking nagawa.
hanggat hindi niya ako patatawarin, ang guilt na yun ay nandun. Parang lason na pumapatay sa akin araw-araw. At siya naman, dahil ayaw niya akong patawarin, ang tawag sa lason niya ay hatred. Galit na galit siya sa akin. Puot na puot siya sa akin sa mga nagawa ko sa kanya na hindi niya ako kayang patawarin. Na parang lason na pumapatay sa kanya araw-araw. Kaya kung walang pagpapatawad at walang pagpatatapat sa mga nagawang kasalanan, walang healing o pagpapagaling. Amen? Sa Hebrews chapter 12 verse 15, sabi dito, mag-ingat kayo na walang sino mang mawalan ng biyaya ng Diyos at huwag hayaang magkaroon ng ugat ng kapaitan. Huwag tayo maging bitter sa isa't isa. Sabi dito ng author ng Hebrews. Dahil ng Diyos, kung bitter siya sa atin, hindi niya tayo patatawarin. Kung ang Diyos ay napupot sa atin lagi, hindi niya tayo patatawarin. Dadalhin niya tayo sa paghuhukom at tayo lahat ay pupunta sa impyerno. Pero sabi dito kapatid, mag-ingat kayo na walang sino mang mawalan ng biyaya ng Diyos. May kita mo dito kapatid, na dahil sa biyaya lamang ng Diyos na tayo ay marunong magpatawad ng mga taong nagkasala sa atin. Sapagkat sa biyaya din naman na tayo ay tinatawad ng Diyos. At huwag hayaan na magkaroon tayo ng kapaitan or bitterness sa isa't isa. Meron ba tayong sama ng loob sa ating kapatid? Pinagchichismisan ka ba ng iyong kapatid sa iyong pagtalikod? Marami bang sinasabi yung kapatid, alay mo gagawin? Magpapansin niya mo yan, bulinakan yan, akit ng pastor. Ngayon niya ngayon matutudyahin. Machismosa yan, marakal niya sa sabihan niya masanting yan. Ganyan tayo kapatid. Ganyan tayo. Kasi meron tayong sama ng loob or bitterness sa ating mga kapatid. Pero tandaan, hanggat hindi tayo marunong magpatawad, ibig sabihin nun, hindi pa tayo nagkaroon ng kapatawaran mula sa Diyos. What is the constant na lagi natin sinasabi? I am forgiven. Again, I am forgiven. Kung tayo ay pinatawad ng Diyos, dapat tayo ay marunong magpatawad. Walang bitterness, walang kapaitan sa ating puso, kapatid. Yan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa inyong puso. Yan ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan sa inyong puso. Yan ang magbibigay sa iyo ng healing, kapatid, or kagalingan sa iyong puso. Na malaman mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos at ikaw ay nakapagpatawad din dahil ikaw ay pinatawad ng Diyos. Lahat ay mag-uugat sa mga nagawa ng Diyos sa buhay natin. Halimbawa kapatid, no? May dalawang tao na nakatali sa isang talikala. Yung talikala kapatid ay mabigat. Tawagin natin yung talikala na yung nagalit. No? Yung dalawang tao ito ay magkagalit sa isa't isa. Yung tao ay nagkasala sa kanya at humingi ng tawad, pero ayaw siya patawarin ng tao niya. So, pero silang may bitterness. Ang talikala na yan, hanggang kayo ay nakatali, kapatid, ay mabigat. Hindi kayo paghiwalayin. Nandun pa rin kayo sa sitwasyon na yun. Hanggang kahit may muha kayo. Hanggang kahit may babayad kalub kayo. Kaya medyo itong word ito, babayad kulub. Pag siya babayad kalub, nga libre sa dalita, at ikang puot, at ikang muha kayo. At tali mo ni ala ko ito, uling makatalikala kayo. So ano yung magbe-break ng chain? Diba tawag sa ating mahal ng Yesu Cristo, the breaker of chains? Bakit tayo napalaya? Dahil tayo ay kanyang pinatawad. So paano tayo makakalaya mula sa talikala ng galit, ng puot, ng sama ng loob, ng bitterness sa isa't isa? Kailangan marunong tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Dahil ang bunga ng kapatawaran ay pagpapagaling. Kapag tinatawad mo na yung taong nasa katabi mo, ang talikala kapatid ay mapuputol at ikaw ay magiging malaya. Tulad ng ginawa ni Cherepay Picache. Si Cherepay Picache kapatid, binabagabag siya ng kanyang konsensya araw-araw. Andiyan nakakita lang kami kapatid ang maimana, alam na lang Mandela. Pero one day kapatid, it was by the gift of grace na natuto siyang
magpatawad. Nung napatawaran niya yung kanyang mga nagkasala sa kanya kapatid, ang sabi niya, nagkaroon daw siya ng sense of healing sa buhay niya. Nagkaroon siya ng kapayapaan sa buhay niya. At ganyan kapatid din naman, kung marunong tayo magpatawad sa isa't isa, ito ay magbibigay sa atin ng kagalingan. Ang pagpatawad ay hindi na nalulugang pinapalampas ang mali o kinakalimutan na yung mali o pinahihintulutan mo na magkamali siya ulit, okay lang. Hindi po ganun yung pagpapatawad. Parang kung may ginawa akong kasalanan sa aking asawa at pinatawad niya ako, uulitin ko lang naman yung kasalanan na yun kasi alam ko parang tawarin niya ako. No, hindi po ganyan. Diba sabi sa Biblia, kung tayo ay pinatawad sa ating mga nagawang kasalanan, sinabi ba ni Pablo na kapag ikaw ay napatawad na at ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, magkasala ka na kahit ilang beses, okay lang kasi patatawarin ka naman ng Diyos eh. Wala naman sa mga ginagawa mo yung kaligtasan, hindi ba? Di ba yun yung narinig natin every time na tayo nakikipag-debate sa ating mga ibang kapatid na naniniwala na sila yung naliligtas sa kanilang mga ginagawa? Hindi ba yan? Pero sabi sa Biblia, kapatid, huwag mong isipin, kapatid, na kapag ikaw ay pinatawad na pwede mo nang ulitin yung nagawa mong kasalanan. Sapagkat ang paghingi mo ng tawad ay hindi totoong paghingi ng tawad. Ano yung tawag sa paghingi ng tawad? That is what? In a broader sense, in a transcendent sense, repentance o pagsisisi. Kapag ipinagtapat mo ang iyong kasalanan, ikaw ay magsisisi, kailangan ito may pagbabago ng inyong pag-iisip at hindi mo na kailangan pang abusuhin yung nagpatawad sa iyo. At sabi ko nga, ano yung pang-abuso ng isang Kristyano? Yung nalaman mo na ikaw ay pinatawad na ng ating mahal na Panginoong Kristo sa mga nagawa mong kasalanan. Pero pagtalikod mo sa church, pagtalikod mo kay pastor, pagtalikod mo sa iyong mga kapatid, pag-uwi mo sa bahay, ulit-ulitin mo yung kasalanan na iyong ginawa. Hiningi mo na nga ng tawad, tapos ulit-ulitin mo pa. Ano yung sinasabi ng Biblia? Para bagang ipinapako mo muli sa krus si Kristo. Na para bagang inaabuso mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Huwag ganon, kapatid, ang paghingi ng tawad. Ang ibig sabihin nito, kapatid, ay pinipili mong huwag nang dalhin sa galit at paghihiganti. Yung nais natin, kapatid, na kapag tayo ay nagpatawad, mawala na yung galit sa atin. At yung nais natin na maghiganti. Sabi sa Biblia, huwag tayong marunong o mag-isip na maghiganti sa ibang tao dahil ang paghiganti ay sa Diyos. Kaya natin ang Diyos ang maghiganti para sa atin upang kalwalatian niya ang ating papuri at masamba sa ating buhay. Amen po ba? Pangatlo, ang kagalingan ay bunga ng kapatawaran. Hanggat hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo gagaling. Sabi ng taka, by His wounds, by the wounds of our Lord Jesus Christ, we are healed. If He is not bruised for our iniquities, kung hindi siya binugbog dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong kagalingan, kapatid. No? So, paano tayo magkakaroon ng kagalingan? Kailangan tayo muna ay mapatawaran. At tayo muna ay marunong magpatawad. Kasi minsan, gusto mo muna na gumaling ka bago ka magpatawad. Paano yun? Yung kadalasan, kapatid, na bayo kay patawaran yan, kailangan parang akwa mula kaya. Kondisyon, kapatid. Yeah? Yung bago mo patawaran yung isang tao, kailangan meron siya muna siyang gawin sa iyo upang ikaw ay gumaling o gumanda yung inyong pakiramdam. Ganyan tayo, madalas. No? Mas gusto natin gumaling muna bago tayo magpatawad. Pero, kadalasan, ang kagalingan ay dumarating sa pamamagitan ng pagpapatawad. Na tayo ay magkakaroon ng healing sa ating buhay. Na tayo makapag-move on sa ating mga galit kapag tayo na ay marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Ang emosyonal na sakit, yung hindi ka marunong magpatawad, kapatid, ay nagbubunga ng stress, ng pagiging
bagabag, yes, anxiety na lang sa English. No? Or, ito ay magdudulot din naman ng physical na sakit sa atin. No? Kapag tayo marunong magpatawad, sumasakit yung ating ulo, nai-stress tayo, nilalagnat tayo, kapatid. Pero tandaan, ang pagpapatawad ay mahalaga bago tayo gumaling. Balikan natin yung key verse natin kanina sa James chapter 5 verse 16. Sabi dito, ang pagtatapat at panalangin ay daan sa kagalingan. Ano ibig sabihin nito? Kailangan kapag ang tao ay nagkasala sa inyo, kung ang tao ito ay lumapit upang humingi ng tawad, dapat tayo ay matutong magpatawad din. Dahil ito yung mag-uuga, ito yung mag-resulta, magbunga ng kagalingan, hindi lamang sa iyo, kundi sa kanya rin. Win-win situation yan, kapatid. Yeah? Maninisipan ka mo. Gustong may kasalay may tumatawag ako, hanggang may patawaran, masakit, babayad siya loob. Kasi eme yung patawaran. At ika naman, masakit ka loob at muha ka. Yung mga damdamin na yan, kapatid, kapag nagtagal, parang lason na pinapatay ka araw-araw. Pero the moment na humingi siya ng tawad sa iyo at ikaw ay nagpatawad, parang kayo makakalaya sa isa't isa. Magkakaroon ng tinatawag natin moving on, kapatid. At ikaw ay magiging malaya na. Magkakaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. At doon ka makareceive ng tunay na paggaling or healing. No? May isang tao, no, na may isang tao nagpatawad sa kanyang ama pagkatapos ng maraming taon. At ang kanyang sinabi, sabi niya, sa tagal-tagal na nagkasala ang ama ko sa akin, nung makita ko siya sa reunion, nilunok ko yung aking pride. Lumapit ako sa kanya. At nung makita ko ng aking ama, sabi niya ganyan, lumapit din siya sa akin at humingi siya ng tawad sa akin. Alam mo kung yung ginawa ko, sabi ng lalaki nito, pinatawad ko yung aking ama na hindi ko kinakausap for 5 years. Alam mo kung yung ekspresyon ng tao nito? Nung tinanong siya, ano yung naramdaman mo nung pinatawad mo yung ama? Sabi niya, para akong napunutan ng tinig. Bali ba yung expression nito? Para akong napunutan ng tinig sa lalamunan. Guminhawa yung pakiramdam niya. Yung mabigat na pakiramdam ay gumaan, kapatid. Ang tawag dyan, kapatid, ay healing. No? O pagpapagaling. Ano na? Yung pagpapatawad, di ba? Bago ang paggaling. Kaya tandaan, no? Ang kapatawaran ay nagbubunga ng paggaling. Walang paggaling kung hindi tayo marunong magpatawad. Last, ang kapatawaran ay bubuo ng komunidad at nagpapakita kay Kristo. Napapakita natin ng ating mahal na Panginoon Kristo kung sino siya sa mundong ibabaw, kung tayo lahat ay marunong magpatawad. Sa Luke chapter 23, verse 34, ang sabi dito, mula sa krus, nanalangin ng ating mahal na Panginoon Jesus, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Imagine, kapatid, ang ating mahal na Panginoon Kristo, pinako siya sa krus ng mga taong mismong nagkasala sa Kanya. Mga taong binugbog siya, mga taong binalahura siya, mga taong ginawa siyang basahan, at siya'y nakapako sa krus. Pagkatingin niya sa mga tao na yun, ang dalangin pa ng ating Panginoon sa Kristo ay ano? Ama, patawarin mo sila. That is Romans chapter 5, verse 8. Even though we are sinners, Christ died for us. Binayaran ng ating mahal na Panginoon sa Kristo ng kanyang sarili buhay, ng kanyang dugo, ang kapatawaran natin, kapatid. Kung si Jesus ay nagpatawad sa gitna ng matinding sakit, sa matinding bugbog na kanyang dinanas, sa pagbabalahura sa kanya ng mga tao, hinihingi pa rin niya ng tawad yung mga tao nito sa Ama, sa langit. Sino pa kaya tayo na hindi marunong magpatawad?
Kung ang Panginoon natin napatawaran niya tayo, tayo din naman ay kailangan marunong magpatawad. Ang pagpapatawad ba ay once lamang? No. Tandaan, ako may asawa ako. Sa mga hindi nakakalam, tala-asawa lang po. Yung asawa ko ay Sister Ses. Araw-araw kasama ko si Sister Ses. Araw-araw nagkakasala ako sa kanya. Araw-araw nagkakasala din siya sa akin. At every time na nagkakasala ako sa kanya, hihingi ako ng tawad sa kanya at hihingi siya ng tawad sa akin kung nagkasala man siya sa akin. Yun ay nangyayari araw-araw. Hindi lang once na tayo ay marunong magpatawad. Kailangan marunong tayo magpatawad araw-araw. Tandaan, God is faithful. If God is faithful, we are also faithful with our wives and our husband. For instance, nagkasala siya sa akin because God is faithful to me, pinatawad niya ako, papatawarin ko rin siya. His mercies are new every morning. Ganun din tayo. Our mercy with our wife, with our husband, with our friends, with our family is also new every morning. Kung nagkasala ang iyong asawa, patawarin mo siya. Sister Casey, kung nagkasala sa iyo si Brother Marvin, kahit gaano katindi, the moment na linapit siya kayo at manay tawad, at di mo ng pakinig lugod na Kristo kaya, patawaran meron buhay kay katamong kapatid. Ganyan din tayo kapatid. Bilang mga Kristiyano, kailangan tayo ay marunong magpatawad. Ephesians chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo sa isa't isa, sabi ni Pablo, at magpatawad kayo. Bakit ito sinasabi ni Pablo? Sapagkat nalalaman ni Pablo na kahit tayo ay na kay Kristo na at tayo nasa iglesia na ng ating mahal na Panginoon Kristo, mayroon pa tayong kapasidad na magkasala tayo sa ating kapatid at gumawa ng hindi maganda sa ating kapatid at pagkaroon tayo ng sama ng loob sa isa't isa. Pero sabi ni Pablo, pinalalahanan tayo na tayo ay iisang katawan ni Kristo, tayo ay iisang iglesia na narito. Kung nagkakasala ng ating kapatid, patawarin natin. Walang mapait na pakiramdam dito, walang mabigat na pakiramdam. Tayo ay maging mabait sa isa't isa at magpatawad sa isa't isa. Amen po ba? Kapag tayo ay nagpapatawad, tayo ay nagsisilbing larawan ng Ebanghelyo. Kapag tayo marunong magpatawad, tayo ay nagiging imahe ng gospel na ating pinapalaganap. What is the gospel? Anong Ebanghelyo? Tayo lahat ay makasalanan. Tayo lahat ay karapat-dapat na pumunta sa impyerno. Ano yung karapat-dapat sa isang taong makasalanan? Maparusahan. Pero ano yung magandang balita, ano yung good news? What is the gospel? The good news is God is love. God is good. Bumaba siya sa mundong ito sapagkat mahal niya ang mga taong makasalanan. Pinili niya yung isa't isa ang mga taong makasalanan. Kinahabagan niya itong mga taong ito. Pinatawad sa kanila mga nagawang kasalanan. At ngayon, silang lahat ay may buhay na walang hanggan. That is the gospel of our Lord Jesus Christ. Kung maniniwala tayo sa ating mahal na Panginoon Kristo sa mga nagawa niya para sa atin, tayo ay maliligtas. Kung naniniwala ka na pinatawad ka ng ating mahal na Panginoon Kristo, if you believe that you are forgiven, then that is the gospel. And if you are forgiven, show the world that you are forgiven. Pakita mo sa buong mundo na ikaw ay pinatawad na. Sa mamamagitan ng ano? Sa mamamagitan ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa inyo. Kung pinatawad nga tayo ng Diyos, kahit tayo makasalanan, kailangan patawarin din natin sila kahit sila ay nagkasala sa atin. Amen po ba? Kapag tayo ay papatawad, tayo ay nagsisilbing larawan ng Ebanghelyo ni Kristo. We are the image of the gospel of Christ. Ipinapakita natin sa mundo ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Ang habag ni Kristo sa atin. Ang forgiveness na ibinigay ni Kristo sa atin. At nakikita ng mundo kung gaano ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, ng ating Diyos na ginawa niya sa buhay natin. Hindi po masabi kita? Ne? Lemero Sister Max, kanita, patalukwalya,
ni kapalagkas, kaya yung siping ng balen, at takakit ni itang kumari na palagkasane. Ngunit minsan, aso po nga na yung katamong balo ng Panginoon sa Kristo, abalo ng Ebanghelyo ng Kristo, may baling disposisyon na rin puso na, ngayon, dat akin itang kumari na ngayon na may kasala kaya, petawaran mayan ngayon, alam mo na, ngayon, eno yung palagkas, ngayon, ipag-chika-chika na lang. Ako sabihan na ipag-chismis na, chika-chika. Kaya mo rin mas natin yung chismis Tapos siya, akin na rin tao ito, na yung Sister Max may value. Nanong milyari, kembien ng Sister Max. Aso po nga niya yung Ebanghelyo ng Kristo, at napapakita mo ka rin naliwang tao ito. So, akin dito na may value. So, hindi ka rin tao na may santing kabiye, may kaliwa ka ugali, biyasa na kalulugod, biyasa na magpatawad, din tao, makanya mo naman yung laway na king Diyos mo. Hindi yung Diyos tayo, Yesu Kristo. Tandaan, you are forgiven. And if you are forgiven, learn how to forgive. And once you forgive, you will receive healing from God. Noong unang panahon, kapatid, kapag mayroong sakit yung isang tao, at sabihin ng mga Hudyo, Panginoon, ano ba yung nagawa ng mga magulang na yan? Bakit siya nagkaroon ng sakit? Kasi ang iniisip nila, kapag ikaw ay may ginawang kasalanan, hindi ka akibat na kaparusahan. But our Lord Jesus Christ came for mercy. Yung mga taong nagkasala ay kanyang pinatawad, yung mga may sakit ay kanyang pinagaling. Kaya tayo din, kapatid, ang maging beacon of forgiveness and healing sa mundo ito. Let us all be the ambassadors of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? If God is gracious, let us also be gracious to one another. Ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Sabi ko kanina, ibig pag sabihin nun, kapag humingi ka ng tawad at nagpatawad ka, mahina ka ng tao. No, kapatid. Ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Ito ay lakas ng isang totoong Kristiyano. Ito ang nagpapatunay na ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Paano mo malalaman ng isang tao na sa ilalim ng biyaya ng Diyos? Kapag marunong na siyang magpatawad. Because he knows or she knows that he is forgiven. Ang kagalingan ay hindi lamang posible. Ito ay pangako ng Diyos. Sabi natin, mahal na Panginoon sa Kristo, kapatid, pagdating ng panahon, pupunasan niya ang ating mga luha, yayakapin niya tayo. At itong gagawin ng Diyos sa buhay natin, kapatid, gawin din natin sa ating mga kapwa. Kung tayo ay pinatawad, magpatawad din tayo para sa ating ikakagaling. Ako'y matatapos dito sa Isaiah chapter 53, verse 5. Ang sabi dito ni Isaiah sa Isaiah 53, by His wounds, we are healed. Sa mga magitan ng sugat ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, tayo ay gumaling. Nawa, pagdating ng panahon, kapag humingi ng tawad sa atin, patawarin natin sila upang ang mga sugat ng ating mga puso ay gumaling na kung paano tayo pinagaling ng Panginoon dahil sa kanyang mga sugat. Amen po ba? Let's pray. Ama, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga nagos, kasalanan, sa pamamagitan ng pagsubo mo sa iyong anak na si Yesu Cristo. Alam namin, O Diyos, na hindi ka karapat-dapat na patawarin sa mga nagawa ng kasalanan. Bagkus ang karapat-dapat sa amin ay kaparusahan. Ngunit dahil sa iyong kahabagan at pag-ibig sa bawat isa na narito, kami ay iyong pinatawad. Kaya tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na mga tao nagkasala din naman sa amin ay aming mapatawad, mahal na Panginoon. Hayaan mo na kami iyong maging daluyan ng iyong biyaya, mahal na Panginoon. Gawin mo na aming makatawan na maging daluyan ng iyong kahabagan, maging daluyan ng iyong kapatawaran, at aming malaman sa aming buhay na kami din naman ay iyong pinatawad na sa ngalan ng Panginoon Yesu Kristo.